Mga dapat ninyong abangan ngayong gabi. Paano ka kakalas kung masamang espiritu ang isa sa mga kaibigan mo? Paano ka titino kung 6 na beses ka nang napreso? Ano ang mabisang pangontra sa pangkukulam? At paano mo rerendahan ang iyong malikot na imahinasyon? Bunga ng malikot na isipan at imahinasyon kung kaya nagawa ni James ang isang hindi magandang biro. Kasi meron ding mga sinaniban sa amin sa school before na sinaniban siya, pinipodron niyan daw, sumisigaw ng malakas. Gumaya naman ako. Pero si Satan hindi nagbiro sa akin. Ang simpleng biruan ay humantong sa totoong pakikipag-ugnayan ni James at ilang mga kaibigan sa mga masasamang espiritu. Na-involved na ako sa mga usap-usapan about sa third eye. Ginagawa rin mismo namin yung iba't iba pang mga pakikipag-usap. And there's a time na nag-uusap-usap kami about mismo sa mga demons. Pinag-usapan din mismo namin yung mga ghosts. Pero ang nangyayari, habang tumatagal, mas lalong nagugustuhan kong makipag-usap mismo sa mga bad spirit. Dahil sa kawalan ng atensyon sa tahanan, patuloy na naglalaro sa isipan ni James ang mga bagay na patungkol sa mga espiritu. Broken family kami. Nahirapan ako kasi walang gumagabay sa amin. Naging sunod-sunuran si James sa nasa ng kanyang sarili na mahigitan ang nakararami sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na kapangyarihan. Once na nagparamdam mismo yung mga demons or mga bad spirit, nag-iiba na kagad yung pakiramdam ko, mabigat na, nahihirapan akong huminga, tapos nag-iiba na rin yung paningin ko. Hindi nagtagal at nakilala niya ang isang nagngangalang Laila. There's a lot of times na nakikita ko siya. Mismo sa gate. Kala ko dati talaga parang biro-biro lang eh. Pero nung time na nagpakita siya sa akin, natakot din ako. Kasi ang pangit ng itsura niya eh. Hanggang sa sabi niya sa akin, gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Makipagkaibigan siya sa akin hanggang sa nagbigay na siya sa akin ng mga instructions kung paano makikipag-usap o makikipag-communicate sa iba't iba pang mga evil spirits. Akala ko dati mga imagination lang siya. Pero nung nagsimula na siyang magbigay sa akin ng mga instruction, doon na nasabi kong totoo na. Unti-unti siyang kinontrol ng kanyang tinuturing na kaibigan na nang lumaon ay nais siyang humantong sa kapahamakan. 3 beses ko siyang hiniwa. Pero ang nangyari, wala eh. Nakita ko lang na pumapatak yung dugo. Nakita ko lang yung guhit ng dugo, pero wala. Wala talagang nangyari sa ugat ko. Walang nangyari na hindi ako nahilo. Ang nangyari lang, nakita ko lang yung dugo, tapos na. Bagamat nakakaranas ng hirap at dilubyo sa buhay, nagpatuloy pa rin si James na kupkupin at makipag-ugnayan sa masasamang espiritu. Naging alipin si James ng masamang bisyo at barkada. Isang araw, ang kinatatakutan niyang pag-alis ng kanyang kaibigan ay naganap. Uwi kagad ako at sinabi ko kay mama, "Ma, anong ginawa niyo sa bahay?" Tapos nalaman-laman ko, meron palang pastor na nag-Bible study dito sa bahay. Sabi ko, umalis tuloy sila, Laila. Umalis tuloy sila. Kaibigan natin yun eh, ba't hinahayaan ninyo umalis? Tapos sabi ni mama, nag-Bible study sila sa bahay. Kaya napaalis din mismo sila. Nagalit na galit po ako nun. Hanggang sa yung pastor na yon, nire-rebuke niya na mismo itong mga evil spirit dito sa bahay. Nagpatuloy ang nanay ni James sa pagpapaunlak ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang bahay. Dahil dito, unti-unting nabaling ang atensyon niya sa gawain at nawala ang pakikipag-ugnayan ni James sa mga masasamang espiritu. Sa isang gawain ay naanyayahan ang mag-ina na dumalo. Dito niya naunawaan ang lahat hinggil kay Hesukristo, ang Panginoon at tagapagligtas. At doon ko na-realize na kailangan ko si Kristo. Doon ko nalaman na kulang yung buhay ko eh.
doon ko na-realize na sirang-sira na talaga yung buhay ko. Doon ko na-realize na yung mga ginagawa ko pala noon is worship kay Satan. Na-realize ko nung time na yon. Sabi ko, Lord, kailangan talaga kita. Kahit na makuha ko lahat ng kapangyarihan sa mundong ito, kahit na ako pa yung pinakamalakas na agent ni Satan, kulang pa din. Hindi pa rin sapat yun at ikaw lang talaga yung makakapagbuo ng buhay ko. Matapos niyon ay isa-isang isinuko ni James ang mga gamit niyang pantawag sa masasamang espiritu. Ang pagsukong iyon ng kanyang buong buhay sa Panginoong Diyos ang nagtakda ng tagumpay at kalayaan, hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Masarap sa pakiramdam. Yung love ni Lord na hindi mo ma-explain bakit kanya inibig, nakagaya ko na walang kwenta. Ang desisyong talikuran ang kadiliman, ang isang bagay na labis na pinagpapasalamat ni James sa Panginoong Diyos. Nagsisilbing liwanag at inspirasyon ngayon si James sa karamihan ng mga kabataan. Lord, ang laki ng pagbabago sa buhay ko. Marami kang tinanggal. Inalis mo lahat ng bisyo ko, binigyan mo ako ng lakas para labanan yung tukso. Tinanggal mo ako sa kamay ni Satanas na ang hirap-hirap umalis. Kahit saan sinusundan ako. Pero Lord, binago mo talaga ang buhay ko. Kaya masasabi ko, Lord, ikaw talaga yung nagpalaya sa akin. Kung naghahanap kayo ng supernatural encounter, if you want to explore the spirit world, choose to know the greatest and most powerful spirit on heaven and on earth. Siya ang banal na espiritu. The Spirit of God in the person of Jesus Christ was the one who delivered James from the tormentors, yung mga evil spirit na nagtotorment sa kanya. Until he invited Jesus to come into his life, to dwell in him. That was the only time he was set free. His heart, he gave it totally to the Lord. Gusto niyo bang mapuspos ng banal na espiritu? Manalangin po tayo. All it takes is a simple prayer. Just pray this prayer to receive Jesus in your heart and life. Just say, my Heavenly Father, right this moment, Lord, I have sinned against you, Lord. In fact, I started to play games like Ouija board and Spirit of the Glass, Lord. I committed that abomination against you and I ask for your forgiveness. Lord, would you cleanse me with your precious blood? I repent from every single evil act that I have done against you. And right this moment, Lord, I choose you, Jesus Christ, and I invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting today, I give my life to you. Take full control of my life. My life is yours. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay kayo sa aking panalangin, God Himself is in you and He will be with you forever. He will never leave you. He will never forsake you. And He, the Lord, has given you authority to defeat demons and destroy their works. Call us if you want to know more about this. Our hotline is 737-0700. Or you can also text us on our smart number 0949-8888-8001. Sa Globe naman 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. The Bible tells us that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Let's see how that came true for Jose, isang drug addict. Kasabay ng pagpanaw ng ama ni Jose, unti-unti rin niyang isinuko ang kanyang mga pangarap. Sa halip na ilaan ang panahon sa pag-aaral, nagtrabaho siya sa murang edad. Laman na ako ng karsada, nagtitinda na ako ng ice drop, newspaper, tsaka mga kakanin. Dahil kailangan. Hanggang sa matagpuan niya ang kaligayahan sa kanyang mga tropa. Sila yung mga nagturo sa akin na magbisyo. Sila yung nagturo sa akin na gumamit ng droga, tulad ng tabletas, kapsula, syrup, marijuana, at shabu. Ang epekto kasi ng droga sa tao, iba. Ayaw ninyo yung malalamangan. Kursunada, kasi uso nun. Nung kapanahonan namin na nababarkada ako, uso kasi yung, ayan, kapakan mo, starter.
Uso kasi yun. At ito rin ang nagtulak sa akin kung bakit ako unang pagkakataon na nakulong sa Marikina City Jail sa kasong frustrated homicide. Nagkaasawa at anak na si Jose, subalit hindi pa rin niya iniwan ang naturang bisyo. Sa katunayan, mas lumala pa ito dahilan upang maapektuhan ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Hindi naman siya sinukuan ng asawa. Kuya. Ano? Mangyayarong ka na naman? Ano? Ang kapal ng mukha mo, tapos mamibisa mo lang? Hindi ka namin kailangan dito! Ano? Halos itakwil lang ako ng mga kapatid ko dahil sabi nila, wala na akong pag-asa magtago. Hanggang sa unti-unting namalayan ko na hindi ko na pala kayang sustentuhan ang bisyo ko. Kaya naman, pati pagtutulak ng droga, pinasok ko na rin. At ang nakakalungkot ito, sinamahan ko pa ito ng pagsusugal, pag-inom ng alak, at pati pambababae. Kaya naman, balik kulungan ulit ako. Puser na ang kinaso sa akin. Yung kaso kong ito ay walang piyansa. Yun na siguro ang pang-anim na beses kong pagkakakulong. Sa aking pamamalagi sa kulungan, mahirap. Kasi ang iniisip ko, paano kung matalo ko sa kaso? Ang kakaharapin ko ay habang buhay na pagkabilanggo. Takot at mga alinlangan ang bumibisita sa kanya sa kulungan. Hanggang sa matanglawan niya ang kapayapaan sa pagdating ng isang grupo sa kanilang bilangguan. Nayaya ako ng kapwa ko inmates na dumalo ng isang Bible study ng Biyahe Jail Ministry sa pangunguna ni Pastor Danny Urquico. At narinig ko rin ang kanyang testimonya na sabi ko, malaki pala ang pag-asa makapagbagong buhay. Nakita ko na lang ang sarili ko na umiiyak ako, natuto ako manalangin, at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa aking pananalangin, sabi ko, Lord, patunayan mo na totoo ka. Kung talagang pinatawad mo ko, i-absuelto mo ko sa kaso ko. Sobrang nagseryoso ako talaga sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At December 19, 2006, sa biyaya at habag ng Panginoon, na-withdraw ang kaso ko. Maraming nagtataka sa mga kasama ko ano raw ang nangyari. Dahil almost 1 year and 2 months lang ako nag-stay. Nakalabas kagad ako sa kulungan. Wala ako kakong ginawa. Nanalangin ako sa Panginoon Diyos. Yung kako ang sikreto. Ngunit ang paglaya niya ay nangahulugan ng matinding hamon sa kanyang pananampalataya. 2 araw lang lumipas, yung pinaka-source namin, lumapit sa akin, no-opera na naman ako, na magtulak ulit kami. Kasi believe siya sa akin, lahat ng mga nahuli ko, sa kanya galing, hindi ko siya itinuturo. Pero sabi ko sa kanya, ayoko na. Iba na gusto ko itulak, salita na ng Diyos. At isinapamuhay nga ito ni Jose. Ikalawang Korinto 5:17, sabi nga doon, at kaya't ang sino man makipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Ito yung pinangahawakan ko sa pulong ako'y nakulong hanggang ngayon na nasa labas na ako. Kalakip ng pagbabago niyang ito, Kung taong nasaktan ko, o kung siya ay sana loobin ng Panginoon na nakikinig siya, patawarin niya ako. At doon sa mga taong nakasakit din sa akin, nung kasalukuyang ako'y nasa droga, wala na sa akin yung nararamdaman kong sakit. Ngayon, gagantihan ko kayo, pero salita ng Diyos ang igaganti ko sa inyo. ngayon ay marangal na naghahanap buhay si Jose bilang tricycle driver. At dahil sa kapansin-pansin niyang pagbabago, ginawa siyang vice-presidente ng kanilang samahan. Muli niya ring inani ang respeto mula sa kanyang mga kapatid, kaya naman hindi pwedeng hindi maririnig ang kanyang panig sa tuwing may desisyong pangpamilya. Kasalukuyang bahagi ng Biyahe Jail Ministry si Jose, isang samahang naghahasik ng salita ng Diyos sa mga bilangguan. Parte rin siya ng sipag o simula ng pag-asa na tumutulong sa komunidad upang mabago ang buhay ng mga lulong sa droga. Muli, ako po si Brother Jose Reyes, dating gumagamit
at dating tulak ang droga, ngayon, gumagamit pa rin at tulak pa rin ng salita na ng Diyos. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text YES, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Nahuhumaling ba ang iyong mga anak sa paglalaro ng video games? May nakikita bang pagbabago sa inuugali nila? Basahin ang librong Game Over ni Pastor Hiram Pangilinan. Matutulungan kayo ng librong ito kung paano malaman at masugpo ang pagiging addict ng iyong mga anak. Ang good news ay ibibigay namin ito ng libre sa ika-5 at ika-10 texter na makakapagbigay ng tamang sagot sa aming tanong. Ano ang pamagat ng ating episode ngayon? Madali lang, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Text na. Nung matapos po akong pinag-pray, kinausap po ako ni Bishop na tinanong po niya ako kung ano daw po yung nararamdaman ko. Then sinabi ko po na yung bukol ko yung gusto kong ipag-pray. The prophet said, contend for your destiny. The battle is not over yet. You should stand in the gap, bend your knees, fall on your face, weep and cry and pray. Don't hold back your voices. Let your cries be heard. Mga di maipaliwanag na karamdaman ang naranasan ng pamilya Haban mula sa bumabalot na kababalaghan sa kanila. Ngunit ang labis na naapektuhan dito ay ang 18 taong gulang na si Glyza. Yung una pong nangyari sa mata ko is, ordinary lang po siya na akala ko is sore eyes lang. Hindi ko po siya pinapansin. Hanggang sa tumagal na ng mga 2 weeks, ganon. Tapos unti-unti na siyang nagkakaroon ng bukol. Hindi lamang ang pagtubo ng bukol sa mata ni Glyza ang nagpahirap sa kanyang kalagayan. Muntik na din siyang mamatay dahil sa di maipaliwanag na pangyayari. That time po is may report ako. Pag-upo ko po sa upuan ko, biglang may bumulong sa akin na hindi ka makakahinga. That time, nakita ko po yung sarili ko. Nandoon na lang na malamig na. Then nag-pray po ako sa Lord noon. Sabi ko, Lord, wag ngayon. Kasi nananampalataya ako na I have my faith in you, Lord, na gagamitin mo ako. Paulit-ulit kong sinabi na I have my faith. Bigla po akong bumalik sa dati kong huwisyo. Dahil sa mga lumalalang kaganapan kay Glyza, nagdesisyon ang kanyang ama na ilapit siya sa isang simbahan upang maipagdasal. Ma-encounter ko si Glyza, doon ko na laman na ito'y kulam. Napag-alaman na ang pangungulam sa pamilya Haban ay dahil sa mga taong may labis na inggit sa kanila. Sa hangaring matapos na ang pangungulam, ay nagdesisyon ang pamilya na puntahan ang mga taong gumawa noon. Nagpunta kami doon para makipag-ayos kung baka po meron kaming nagawang kasalanan sa kanila, kung bakit sila nagalit sa amin, para po makahingi po kami ng tawad sa kanila. Kumbaga po, nandoon po na binigay sa amin ng Lord yung habag sa kanila. Ngunit taliwas sa hangaring aayos na ang lahat. Pagbalik nila Glyza sa kanilang bahay, ay hindi pa din natuldukan ang pangungulam sa kanya. Pag uwi namin dito, talaga pong malaki yung bukol ko. Then, yung mukha ko po talagang paganto. Bukol po siya na pahugis mangga, na pahaba po, na kulay itim. Kung i-imagine nyo po, malambot siya, tapos kulay itim. Kumbaga po, naawa po ako sa sarili ko noon. Hindi nawalan ng paniniwala si Glyza sa Panginoon na siya ay tunay na makakalaya sa bilanggo ng kulam. Kaya't muli ay nagpasailalim siya sa isang deliverance session. Nung si Bishop po ay
nagsisimula na mag-pray, nakapikit na kaming lahat, ni hindi po namin alam yung nangyayari. Nung matapos po akong pinag-pray, kinausap po ako ni Bishop na tinanong po niya ako kung ano daw po yung nararamdaman ko. Then sinabi ko po na yung bukol ko yung gusto kong ipag-pray. Makalipas ang ilang araw, natamo ni Glyza ang hinihiling na kagalingan mula sa Panginoon. Kaming mga koyot, magkaka-music, di bigla pong sinasabi nila, tumutulo, di hindi ko po sila pinapansin ang alin. Yun po pala, nung pagkakain ko ng mangga, tumulo na, pumutok po yung pigsa sa mukha ko. Then that time po, dire-diretso po yung tulo nung dugo tsaka nana sa mukha ko. Matapos ang pangyayaring iyon, ay tuluyan nang naglaho ang mga tumubong bukol sa mukha ni Glyza. Bukod pa dito ay naging tuloy-tuloy na din ang mapayapang pamumuhay nila Glyza laban sa mga kababalaghang naranasan. So, doon sa kagalingan, sa kalayaan, ako'y talagang galak na galak sa Panginoon. Kasi talagang nakita namin yung yakap ng Diyos sa buhay namin. Nakita namin yung talagang pag-ibig ng Diyos na hindi kami pinabayaan talaga. Salamat sa Diyos kasi binigyan niya kami ng pananampalataya sa Kanya na nagbigay sa amin ng pag-asa. At sa kalayaan ng aking mga anak, ako'y nagpupuri sa Diyos. Ang laki po talaga ng naging changes nung pagkakalaya namin no, na halos hindi mo po makikita sa amin na may dismayado, na may masakit sa ganto. As in po talagang wala, clear lahat. Yung flow talaga po nung joy at saka nung grace sa buhay namin is dumaloy po talaga ng sobra-sobra. Halos 1 taon na ang nakalipas na walang panggagambalang nagaganap kay Glyza at sa kanyang pamilya. Dahil sa ganap na kalayaang natamo, lumalim pa ang pananampalataya ng pamilya Haban sa Panginoon. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay walang katulad. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Nagkaroon ako ng vertigo dahil madalas akong kulang sa tulog. There was a time na grabing atake ng vertigo ko. 3 to 5 days ba yun? Blessed lang ako, meron akong husband na very loving and caring na siya ang nagsusubo sa akin. While I was still in college, na-involve ako sa Mission Pledge. Our senior pastor challenged us. Monday to Friday, hindi ako nagme-merienda. So kahit nakakaramdam ako ng gutom sa school minsan, galing school, tinitiis ko yun. So hindi ako nag-snacks. Para yung pera na yon, pag meron mang humingi sa akin ng yung sa mga street kids every Saturday, then yung pag Sunday sa Mission Pledge, regular ako nagbibigay. Meron talaga akong maibigay kasi nga nag-commit ako sa Panginoon. Tapat ang Diyos sa buhay ni Mitch. Sa pagtulong niya sa iba, hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon sa personal na mga pangangailangan. Ang daming blessings sa pag-aaral ko. Wala akong failure. Maganda naman yung mga grades ko. And then nakikita ko, nag-excel din naman ako sa klase. So natapos ang SEM na yun, tuwang-tuwa ako kasi kahit estudyante ako, nakapag-ipon ako ng 10,000 pesos. Ang pagkakaroon ng pusong mapagbigay ni Mitch ay hindi natapos sa loob ng kanilang simbahang Kristiyano. Nagpatuloy ito nang mapanood niya ang isang programa sa telebisyon. Married na ako dito sa 700 Club Asia. Nung minsan encourage talaga ako na magpadala through M. Willier. Kasi napanood ko minsan sa TV nga yun. Kasi kung ganda na Operation Blessing, yun ang heart nila talaga na sa giving. And then, ang gustong-gusto ko nga doon, nag-evangelize sila. Padala ko, that time 500 nga lang yung pinadala ko. And then, nahirapan pa sila sa pagtransa kasi first time daw sa Tupi na may nagpadala
And then that time, meron akong need. Kailangan mag-raise ng pera para sa aming recording that time. L4J Band, Living for Jesus, yun ang meaning nun. Name yun ng aming band kasi nagko-compose ako ng mga songs. After ko nagbigay sa M. Lillier, the next day, meron akong kausap na friend ko sa Canada. O sige, magbigay ako, padala ako ng 5,000. After ilang weeks lang, pinadala niya tagang pera. So natuloy yung aming recording. Nang muling mabigyan ng pagkakataong makatulong ay hindi nagdalawang isip si Mitch. Katuwang ang mga miyembro ng kanilang simbahan sa pagbibigay, nagpadala siyang muli ng donasyon sa The 700 Club Asia. So, napansin ko yon yung nagpadala kami sa sendong worth 3,000 plus ata. Ako kasi sa El Lillier din. Tinanong ko yung treasurer namin, kamusta yung ating tithes and offerings? Umangat nga. Kita ko ang taas ng inangat ng aming tithes and offerings. And then, lumalago din ang church namin. Ang dami naming bagong members ngayon. Ngunit minsan ding naharap si Mitch sa isang alalahanin. Ang sasakyang ginagamit para sa pagtulong sa mga gawain ng kanilang simbahan ay nag-overheat. Ang van siguro 3 or 4 months sa shop, overhaul siya. Madalas ako yung driver kapag may mga camp. Nag-alala din ako kasi sabi ko, approaching ang CTC or youth camp that time. So kailangan namin ng sasakyan kasi yung sasakyan talagang ginagamit sa paghakot ng mga kabataan sa camp. So, nag-pray ako sa Panginoon ko, Lord, sigurado ito malaking damage ng van. Kailangan namin ng sasakyan. Once na pinagamit mo kay Lord yung mga possessions, i-multiply talaga ni Lord. Nag-provide si Lord for the first time, nagkaroon kami ng brand new na Estrada. Kasi ever since, puro second hand yung mga sasakyan namin. Always the motives of the heart nga kasi. Kaya once you ask the Lord, yun lang, dapat yung motive ng heart mo talagang right talaga before God. And that is not for your own. Sa kabila ng mga pagpapala, batid ni Mitch na hindi lamang sa kaginhawaan na ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Kaya naman nang maharap sa isang pagsubok, nagtiwala siyang ito'y malalampasan sa tulong ng Panginoon. Nagkaroon ako ng vertigo dahil madalas akong kulang sa tulog. There was a time na grabing atake ng vertigo ko. 3 to 5 days ba yun? Blessed lang ako, meron akong husband na very loving and caring, na siya ang nagsusubo sa akin kasi talagang miikot. Pero during that time, may mga atake ako ng vertigo. Naging blessing din yun kapag compose ako another song. Month of June 2012, so nanood ako ng 700 Club Asia. Hindi naman talaga nila na-specify na vertigo, gano'n, hindi. Kundi sabi lang meron kang karamdaman na nagsasuffer ka ngayon. So what I did, nilihans ko, sarili ko. Okay, tapos sumabay ako sa panalangin. And then simula nung time na yan until now, hindi na as in kagaya nung dati na talagang bedridden ako. Once we give, it should be sacrificially. Love is sacrifice, diba? So ang pinaka-source niyan is walang iba kundi si Jesus Christ. He gave His all for us. Kaya sabi, Jesus gave His all, will you give Him less? Dahil sa malikot na imahinasyon, dahil sa droga, panonood ng malaswa, paggamit ng anting-anting, pakikipag-ugnayan sa duwende, espiritu ng patay, faith healer at iba pa, nasisira ang buhay ng marami. But Jesus has a promise for all those who will trust in Him and invite Him into their hearts as Savior and Lord of their lives. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. That's Luke 10:19. That's a promise of God for you. And you can stand against anyone because God is faithful. God bless you and protect you always. Kahirapan sa buhay, di naging hadlang upang makapagtapos ng nursing. Subalit na makapagtrabaho, panibagong hamon ang hinarap. Isang OFW sa Vietnam naharap sa isang matinding pagsubok. Ano ang pipiliin? Ang magandang sahod o ang pagpapastor? Sila ang bumubuo sa ikapitong batch ng mga nominado sa ating Huwarang OFW 2017. Panoorin ang kanilang kwento at makibahagi sa pagpili sa dapat maging Huwarang OFW 2017.